at tayo ay naandito na. Sabi doon sabay-sabay, namatay na kayo kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin sa mundong. Ano ba? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag kang hahawak nito, huwag kang titikim niyan, huwag kang gagalawin yon? Ang mga ito ay utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. O yun, tingnan niyo po. Tayo pong mga mananampalataya, dito na tayo dapat nabubuhay. At ang nanado sa ibabaw, di ba? Ang bagong buhay kay Kristo. Dito na po tayo dapat. When we accept Jesus Christ as your Lord and Savior, dahan-dahan tayo na, sinasabihan tayo na, yung dati nating pagkataong iiwanan natin at tayo ay bagong nilalang. Why? Because of Jesus Christ done on the cross. Yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. So dahil namatay si Jesus Christ, may kapangyarihan tayo, the Holy Spirit is within us, tayo ay mayroong tagumpay kay Kristo. Yun ang ini-expect ni Pablo na ginagawa ng mga Kolosas, ay napalitaan niya. Nakaluhalo pa yung kanilang paniniwala at niyayakap lahat. Kaya siya ay nagsulat para warningan. Ano ba kayo? Gising. Bakit kayo ay ganyan? Ay tinuruan ko na kayo. Diba? Nagpatuturo na doon. Pinadalahan na ng manggagawa para sabihin na iwasan nyo na yan. Huwag nyo nang gawin yan. Bagkos dapat kayo ay mga matured na at nakakatayo na sa katotohanan.